Isang pinagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Ang inyong Brother Nico Cruz. Ano po ang lagi natin tatandaan? God is forever in control. Ano po yung dasal ni beloved Bishop Broderick Pabilio? Dasalin po natin ng sabay-sabay, pati yung Holy Spirit. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Naitaas ko na po ang aking mga kamay at nakapikit na po ako ng aking mga mata para sa pagdarasal ng Holy Spirit. Sabayan niyo po ako, mga kapanalig. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. Amen. Puri sa Panginoon. Salamat at pinayagan pa tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo manatili pa rito sa mundo. Salamat. Napakaraming mga bagay na dapat natin pasalamatan ng Panginoong Hesus. Kawikaan 19, 19, versikulo 1 hanggang 29. Ito na po. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang mapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Ipinahamak ng mangmang ang kanyang sarili. Pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Ang kayaman ay umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamahan. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. At ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Ulitin ko po yung verse 5. Napakaganda po ito. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. At ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Marami ang lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan kanino mang lumapit. Kung nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Naulit po ito sa verse 9. Ano po? Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin di dapat namumuno sa mga dugong bughaw. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang puot ng hari ay parang leong umuungal, ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. Ang anak na hangal ay kasawiang palad ng kanyang ama, at tila ulang walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya ay nagugutom, walang panlagay sa sikmura.
Ang taong tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay. At ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. 18. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa, kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. Mapayuhan mo ng minsay patuloy ding manggugulo. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. At pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan. Higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito, makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pakinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran. Parusahan mo ang mapanuya, matututo pati mangmang. Pagsabihan mo ang mga may unawa, lalawak ang kanyang kaalaman. Ang anak na suwail sa magulang ay wala na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Tumatalikod sa turo ng kaalaman. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. Last verse 29. May hatol na nakalaan para sa mapanuya at sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda. Napakagandang kawikaan. 19, versikulo 1 hanggang 29. Ang binahagi naman ni kapatid Cecil nasa awit 34, versikulo 4 hanggang 5. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Ang pag-asa nila. Ito na po ang motivation, quotation na galing courtesy kay Robert Macmillan at sa aking Kuya Romy de Vera Cruz Jr. Ito po ay napakaganda po ng kanyang ibinahagi for today na ito ay nasa "10 Lessons from Business Secrets from the Bible, Spiritual Success, Strategies for Financial Abundance" by Daniel Lapin, Stephen Bowlby, at marami pang iba. Kilala ko po ito, si Daniel Lapin, isa siyang rabbi, isa siyang Hudyo, na marami ring turo sa YouTube. So ito po, 10 lessons from business secrets from the Bible. Ang mga Hudyo,
Kaya matagumpay yan. Sila ay namamayagpag, lalo na sa New York. Sila ang pinakamalaking asosasyon ng mga financier sa buong mundo na nakabase sa New York ay mga Hudyo. Kasi may sinusunod sila na partikular yung utos ni Jacob sa kanyang 12 tribo na anak. Yan ay itinuro din ni Daniel Lapin sa mga interview niya. So ito, number 1, money is a tool, not a goal. Money is not an all be all of life. It is a tool that can be used to achieve our goals but is not the goal itself. Idadagdag ko lang ang napakagandang quotation ni Dr. Mike Murdock about money, isa sa leadership na binahagi niya sa kanyang librong The 58 Leadership Secrets of Our Lord Jesus Christ. Sabi niya, money is for movement, not for accumulations. Inaayunan ko yan na talaga ang pera ay para movement, especially para palawigin pa ang salita ng Diyos, para palawakin pa ang mga gawain ng Diyos. Amen? Number 2, the fear of poverty is the root of all evil. Yan po, napakaganda, no? Tuloy ko, the fear of not having enough money can lead to greed, pagkasakim, dishonesty, and other destructive behaviors. We need to overcome our fear of poverty and focus on building a secure financial future. Ang poverty po, ayon kay Andrew Carnegie at Napoleon Hill, ay disease po yan. Isa disease. Opo, isa disease ang sakit. Hindi kasalanan na ikaw ay ipinanganak ng mahirap, sabi ng isang napakagaling na presidente sa US. Pero kasalanan na manatili ka na nakasadlak sa kahirapan. May magagawa ka, kapatid. Alamin mo ang binigay sa yung talento, abilidad na galing sa Diyos. Gamitin mo yan para sa gloria ng Panginoon. Magwawagi ka. At do not lean on your own understanding. Trust in the Lord. Sabi sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5. At yung kadugtong na verse 6 chapter 3 ay acknowledge God and He shall direct your landas. Number 3, the key to financial success is a hard work and perseverance. There is no such thing as getting quick scheme. Financial success takes time, effort, and dedication. Napaka-madaling intindihin po ito. Perseverance pays off. At wala talagang tagumpay na isang gabi lamang, one night, one deal. Ang tagumpay ay talagang kumakain niya ng panahon. At maraming mga extra efforts. At siyempre kasama dyan ang dedikasyon mo na gawing yung passion mo na yan na pinagagawa sa iyo ni Kristo. Number 4, we should be good stewards of our money. We should use our money wisely and not waste on unnecessary things. And we should also give back to others and help those in need. Kaya ka biniles para ikaw ay maging blessings. Kaya ang panalangin, sabi ni Bishop Johnny Maralit, bless me so I can be a blessing. So, be blessed, sabi pa niya ni Bishop Maralit, so you can be a blessings. So, pagka may sobra sa binigay mo at talagang humanap ka ng paraan maging sobra yan. Kasi mababawasan mo yung mga luho mo. Self-disciplines, mababawasan ng mga luho mo, mga self-gratifying. I-delay mo muna yan. At kailangan
mayroon kang itatanim. Hindi mo kakainin lahat ang mga inani mo. Mayroon kang itatanim para umani ka ulit. Dahil pag kinain mo lahat ang mga ani mo, ano mangyayari? Wala kang itinanim, ay wala kang anihin. Ang Diyos Ama ay ayaw niyang may utang siya sa mga tao. Pag nagbigay tayo at inihimok tayo magbigay para tayo mabigyan muli. Test me, sabi sa Malakay 3:9-10. At para buksan ko ang trangkahan ng langit, para i-bless ka, siksik, umaapaw, liglig. Test me. Sa panahon na yon, sabi ni Pastor Lapis, ang mga tao ay nagiging sakim, nagiging takot magbigay kasi may famine, may taghirap na pag-aani, kaya itinatabi nila, tinatago nila ang kanilang mga ani. So hindi na sila nagbibigay sa Panginoon. Kung magbigay man ay yung mga halos segunda mano, mga sira-sira at mga may sakit na hayop kung iaalay nila sa Panginoon. Naghamon ang ating Father God in Heaven, test me! At talagang bubuksan niya ang trangkahan ng langit. Give! And it shall be given back to you. Dahil giving is the beginning of blessings. Givers gain ang pinaka-main motto ng BNI, Business Networking International. 7,000 BNI chapters sa buong mundo. Number 5, we should be honest and trustworthy in our business dealings. Honesty and trustworthiness are essential for building a successful business. Walang kapalit ang honesty po. Honesty is always the best policy. So, when you are honest, ay honesty ang aanihin mo. When you are dishonest, ay ano ang tinanim mo? Ano? Iyon din ang aanihin mo. Lalo na sa pakikipag-business, kailangan hindi one-time deal, dapat long-term, dapat nagdadagdag ka ng value sa mga tao. Kung ikaw ay nagbebenta ng iyong serbisyo at ng iyong produkto, dapat mayroong added value sa mga tao. Number 6, we should be generous and charitable. When we give to others, we are also investing ourselves. Generosity and charity makes us happier and more fulfilled. Talagang generosity ang isa sa pinapagawa din sa atin kasi very generous ang ating Panginoon. Kaya fruit of the Spirit ay nandiyan po. Isa po sa fruit of the Spirit sa Galatians 5:22 hanggang 23 ay generosity. 7, we should be humble and grateful. When we are humble and grateful, we are more likely to attract good things in our lives. Humility is a great virtue kasi ang ating Panginoon ay very humble. Isinilang nga siya sa sabsaban hindi po ba? Number 8, we should be optimistic and positive. A positive attitude is essential for attracting success. Ulitin ko po, a positive attitude is essential, mahalaga for attracting success. Maging optimistic. It's a choice to be optimistic po, to be positive, kaysa pessimistic or negative. Wala kang mapapala sa pagiging pessimistic mo at saka negative mo. At malaking kasalanan yan na ahawain mo, mahahawa ang mga tao sa iyo sa pagiging pessimistic mo at magiging negative mo. At malaking disgrace po yan sa Panginoon. Napakaraming magagandang ginagawa ang ating Panginoon, kaya dapat yun ang ating makita. Number 9, we should trust God. God is the ultimate source of all blessings. When we trust in God, we can be
confident that He will provide for us. Yes, God provides. Especially, ikaw rin ay gagawa. Active participations po dramatically affects our success conscious. There are just a few of the many lessons that can be learned from business secrets from the Bible. If we follow these principles, we will be well on our way to financial success and a more fulfilling life. Here are some additional lessons from the book. Number 1, we should focus on creating value, not just making money. Number 2, we should build relationships with others and serve them. Ang isa sa mahalagang core values ng BNI ay building relationships. Mahalaga ang relasyon, especially ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Number 3, we should be willing to take risks and step outside of our comfort zone. And then, sumunod, we should be flexible and adaptable to change. Pabago-bago ang panahon at sa Mangaral Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 8, may kanya-kanyang panahon. So, kailangan naka-adapt tayo sa change. Kung biglang nagbago ang panahon, ay ituring nating mabuti pa rin yan dahil tayo ay bisita lamang dito sa mundo. At panghuli, we should never stop learning and growing. When you stop learning and growing, ano mangyayari? You are dying. Yes. If we aren't growing, we are dying. These lessons are not just about money. They are about living successful and fulfilling life. When we follow these principles, we will be more likely to achieve our goals, both financial and personal. Tanong, ano po ang take home ninyo kahapon sa episode 39? Higit sa lahat, sa paghahanap mo ay para magalak ako. Napakagandang title, ano po, at mensahe ni Lord Jesus Christ. So, seek to please me above all else. Above all else. Let that goal be your focal point. Yung tutok mo, yan ang goal mo ay ang paghahanap mo at pananatili mo sa presensya ng Panginoon. Yes, para sa pananatili na sa Panginoon, sa pakikipagniig natin sa Kanya, pakikipag-collaborate natin sa Kanya. Binigyan niya tayo ng free will. Pero may kasamang responsibilidad. Ano po ang responsibilidad? Panatili nating tayo ay humble kahit nagtatagumpay na tayo. Dahil ang nagpapakababa ay tinataas at ang nagmamakataas ay ibinabababa. So, lagi nating iisipin na ang ating Panginoong Hesus ay nandyan at gusto niyang makipagrelasyon sa atin. At pagka ginusto natin na siya ay pasayahin, sasaya din tayo. At lagi tayo magbigay, maging empathetic, maging matulungin, maging mabait sa isip at mabait sa gawa at mabuti sa isip. At maging mabuti sa isip. Usually ay kung ano-anong pumapasok dyan sa ating isipan, lalo na pagka meron tayong nakabangayan, lalo na pagka may mga taong nagsabi sa atin ng mali, kinat tayo sa daan at tingin natin binastos tayo.
Sabi ni Henry Ford, if you think you can or you can't, you are absolutely right. Episode 40 po tayo, mga kapanalig. Pasulong mong harapin ang walang hanggan at walang alitang buhay. Walang hanggan na kasama si Lord Jesus ang binabanggit dito. At sikaping ang ating buhay dapat walang alitan. Nasa Ephesians chapter 2 verse 6. Ang unang scriptures na ibinahagi ngayon sa September 19, enjoying peace in His presence, Jesus calling Sarah young. It says, and raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Nasa Psalms chapter 27, verse 8, it says, when you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. I will seek. Nasa Romans, ang kasunod, Romans 8 verse 6. 8 verse 6. Romans 8 verse 6. It says, for to be carnally minded, carnally ay salaman, is death. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. And then, panguli, nasa 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15, 17. 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. Ito po, 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust, kalaswaan, kalibugan of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not the Father, but it is of the world. And then panguli, verse 17, and the world is passing away, and the lust, ang kalaswaan of it, but he who does the will of God abides forever. For who does the will of God abides forever. Ito na po ang episode 40, September 19. Mensahe ni Lord Jesus Christ para sa ating lahat, mga kapanalig, para sa ating lahat. There is a mighty battle going on for control of your mind. Yan ang bungad na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin ngayon, na hinango dyan sa mga binasa nating Ephesians, Psalms, Romans, and 1 John. Heaven and earth intersect. Intersect ay bumabarandra or pumipigil in your mind. The tugs of both spheres influence your thinking. Spheres ay mundo po yan. I created you with the capacity to experience fourth state.
fourth state ay pastulan of heaven. When you shut out the world and focus on my presence, you can enjoy sitting with me in heavenly realms. This is incredible privilege reserved for precious ones who belong to me and seek my face. And seek my face. Ang realms ay mga kaharian. Your greatest strength is your desire to spend communicating with me. As you concentrate on me, my spirit fills your mind with life and peace. The word exerts, nagsusumikap, a downward pull on your thoughts. On your thoughts. Media bombard you with greed, kasakiman, lust, kalibugan, at and cynicism, which is pangungutya, ang cynicism. When you face these things, anong gagawin? Pray! Yes. Prayer is the greatest weapons po, mga kapanalig. So, magdasal. Pag tayo natutokso, pag tayo nag-iisip na ng kagahaman. Pray for your protection and discernments. Pag-unawa. Stay in continual communication with me whenever you walk through the wasteland. Wastelands ay parang mga barren lands, mga walang silbing mga lands. Wastelands of this world. Refuse to worry, because this form of world lines, which is kamunduhan, will weigh you down and block awareness of my presence. Ito pa ang gustong ipagawa sa atin, Lord Jesus Christ, araw-araw. Stay alert, recognizing the battle being waged against your mind. Waged ay nakikipagsapalaran. Look forward to eternity of strife-free living reserved for you in heaven. So, sa madaling salita, ang sinasabi dito, mga kapanalig, ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat, ang aral at ang ating pagninilay dito po sa salita ni Lord Jesus Christ para sa ating lahat ay talagang napakalaki ng labanan na kung sino ang kukontrol ng ating mind. Sino ang pinapayagan nating kumontrol sa ating isip? Ang tanong ni Dr. Ivan Misner, founder ng BNI, na mayroon din siyang kasamang sinulat yung libro na yan, Who is in your room? Yes. Who is in your room? Sino ang nasa iyong kwarto? Sino ang pinapayagan mong makasama? Ibig sabihin dyan, sino ang bumabagabag dyan sa isip mo? So, malaking labanan po yan. So, napakaganda ay piliin natin niyang active participations with the fruit of the Spirit. Nasa Galatians chapter 5 verse 22-23, love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, generosity, and self-control. At be transformed by renewing our minds. Nasa Romans chapter 12 verse 2 at ang yung Philippians chapter 4 verse 8-9. Finally, brethren,
whatever's true, whatever's pure, whatever's noble, whatever's just, whatever's good report, if there is any excellence, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Keep on doing the things you have learned, received, seen, and the God of peace will be with us. Philippians chapter 4 verse 9. Yung Philippians chapter 2 verse 3 ay maganda rin. Regard yourself better than others. Huwag mong ipalandakan na ikaw ay magaling. Humility is a great virtue, mga kapanalig. Ang langit at ang lupa ay intersect. Bumabalandra, pumipigil sa iyong isipan. Sila ay naghihilaan. At parehong mundo, which is mundong langit at mundong earth, na iyong ginagalawan, na nakaka-impluensya sa iyong pag-iisip. Paalala ni Lord Jesus Christ today sa atin, tayo ay ginawa niya na mayroong kapasidad at maranasan ang 4 states ng pastulan ng langit. Kung isasara mo ang mundo mong magulo at popokus ka sa aking presensya, ay magagalak kang uupo sa aking tabi in heavenly realms. Realms ay mga kaharian sa langit. Ito ay talagang incredible privilege, napakalaking at walang katumbas na pribilehiyo, nakareserba, na super precious, super halaga, na manggagaling lamang sa Panginoong Hesus. At kung hahanapin natin ang kanyang presensya, yan ay magiging greatest strength, napakalakas na lakas. At ang magiging desire natin, ang pagnanasa natin ay time na oras para pakikipagniig sa ating Panginoong Jesus. As you concentrate on me, sa pag-concentrate mo sa akin, ang aking espiritu ay pupuno sa iyong isip ng buhay at kapayapaan. Wow! Napaganda. Kung ipopokus mo ang iyong enerhiya, oras, panahon sa ating Lord Jesus Christ, ang kanyang espiritu ay pupuno sa ating isip ng buhay at kapayapaan. Ang mundo ay nagsusumikap na palusong na umihila sa iyong isip. Halimbawa, yung mga media, social media, mga media bombard you with ang mga social media daw ay binobomba ang iyong isip ng greed, which is kasakiman, lust. At lust ay kalibugan, mga pagnanasa sa katawan at cynicism, pagkukutya. Pero when you face these things, pag hinarap mo itong mga bagay na yan, at hinaharap mo yung mga bagay na yan, like kasakiman, kalibugan, at pangungutya, pray, magdasal. Prayer is the greatest weapons at all times, mga kapanalig. Pray for protection and discernment, pag-unawa. Humingi ka ng discernment, humingi ka ng pag-unawa sa Panginoon. Lord, hindi ko ba naintindihan itong dumarating sa buhay ko, itong hinaharap kong problema, bagyo.
Help me, Lord God. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, pagdudugtong, bago matapos itong mensahe niya sa episode 40, stay in continual communication with me. Manatili kang at tuloy-tuloy na niig ka sa akin, makipag-usap ka sa akin. Whenever you walk through the wasteland, basta kapag ikaw ay naglalakad sa mga walang kwentang mga lugar sa mundong ito, ay tanggihan mo ang pag-aalala. Refuse to worry because this is a form of worldliness. Dahil yan ay isang kamunduhan na magpapababa sa iyo or magpipigil sa iyo sa pagiging aware mo ng aking presensya. Kaya, stay alert, sabi ni Lord Jesus Christ. Manatiling alerto. Nakilalanin mo ang pakikipagtunggali ng weighted in your mind, pakikipagsapalaran sa iyong isip. Look forward to an eternity for strife-free living reserved for you in heaven. Yes. Ang pasulong mong harapin ang walang hanggan na buhay, na walang alitan, naka-reserve sa iyo, naka-reserve sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Episode 40 po. Yan po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat. Ano po ang lagi nating tatandaan? God is forever in control. And blessing is the beginning of giving is the beginning of the beginning of blessings. Yes po. Tayo magbigay para sa Panginoon at hindi siya titigil sa pagbibigay sa atin. Hindi rin siya pumipigil na tayo ay umasenso basta isama natin siya. Alright? God bless. Maraming salamat sa inyong lahat at shoutout sa aking Kuya Romy na napakasipag bigay ng kanyang comments. Bye now. God bless.